maituturing na pinakamahirap na bahagi ng Barangay San Isidro, ang dulong pook na halos yakap na ng kagubatan. Sa tag-araw, ang lupa roon ay nagbibitak-bitak dahil sa matinding init. Sa tag-ulan naman, nagiging putikan ang mga daan at halos hindi madaanan ng tao o sasakyan. Doon nakatayo ang isang maliit na kubong yari sa kawayan at pawid. Tahanan ng magsasakang si Arman. 32 taong gulang si Arman. Maitim ang balat dahil sa araw. Matipuno ang pangangatawan bunga ng walang humpay na pagbubungkal ng lupa. At tahimik ang ugali. Hindi siya kilala sa pagiging palasalita, kundi sa pagiging masipag at matapat. Sa kabila ng kanyang sipag, tila sinusubok siya ng kapalaran sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Matagal nang yumao ang kanyang mga magulang. Ang maliit na lupang kanilang naiwan ang nagsisilbing tanging pamana sa kanya. Hindi iyon sapat upang yumaman, ngunit sapat sana upang mabuhay ng marangal kung magiging maganda lamang ang 6 taon-taon. Ngunit hindi naging ganoon ang takbo ng kanyang buhay. 3 magkakasunod na taon siyang binigo ng panahon. Minsan ay tinamaan ng matinding tagtuyot ang kanilang lugar. Nang sumunod na taon, sinalanta naman ng bagyo ang kanyang taniman. Pagkaraan yon, dinapuan ng peste ang kanyang mga palay ilang linggo bago ang anihan. Unti-unting naubos ang kanyang ipon. Napilitan siyang umutang kay Don Emilio, ang pinakamayamang may-ari ng lupain sa kanilang bayan. Kilala ang matanda sa pagpapautang, ngunit higit siyang kilala sa napakataas na interes na halos imposibleng mabayaran ng mga mahihirap na magsasaka. Isang umaga, habang maagang nagdidilig si Arman sa kanyang taniman ng gulay, may dumating na karwaheng hila ng kabayo. Mula rito ay bumaba si Don Emilio kasama ang kanyang katiwalang si Lucas. Huminto ang dalawa sa harapan ni Arman. "Arman," malamig na sabi ng matanda, "3 buwan ng lampas ang utang mo." Pinunasan ni Arman ang pawis sa kanyang noo. "Pasensya na po, Don Emilio. Kapag naani ko lang ang mga gulay, makakabayad na rin po ako." Napangiti si Lucas, ngunit halatang nanunuya. "Ilang beses na naming narinig ang pangakong iyan." Hindi sumagot si Arman. Alam niyang wala siyang maipagmamalaki. Ang tanging sandata niya ay ang pag-asang magiging maganda ang susunod na ani. Naglakad si Don Emilio sa paligid ng bukid. Tinitigan niya ang mga tanim na tila nagsisimula pa lamang lumago. "Kung hindi ka makabayad bago matapos ang buwan, kukunin ko ang lupang ito." Parang piniga ang dibdib ni Arman. "Don Emilio, ito na lamang po ang natitira sa akin. Utang ay utang." Pagkasabi niyon ay tumalikod na ang matanda at sumakay muli sa karwahe. Tahimik lamang na natanaw ni Arman ang kanilang pag-alis. Nang mawala sila sa kanyang paningin, napaupo siya sa gilid ng pilapil. Mahigpit niyang hinawakan ang isang dakok ng lupa. Ito na lamang ang alaala ni na ama at ina. Mahina niyang bulong. "Hindi ko ito pwedeng mawala." Kinahapunan ay nagtungo siya sa maliit na pamilihan upang magbenta ng ilang bungkos ng kangkong at talbos.
na naanin niya. Ngunit hindi naging maganda ang bentahan. Marami ring magsasaka ang nagbebenta. Halos wala nang gustong bumili. Pag-uwi niya ay kakaunti lamang ang perang nasa kanyang bulsa. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang nagkukumpulan ang ilang tao sa tapat ng malaking bahay ni Don Emilio. May isang magsasakang umiiyak habang nakaluhod. "Kunin niyo na ang kalabaw!" Umiiyak nitong sabi. "Huwag lang ang bahay namin." Ngunit walang awa ang katiwala. Ipinahila nito ang kalabaw bilang kabayaran sa utang. Tahimik lamang na nagpatuloy si Arman. Mas lalong bumigat ang kanyang kalooban. Alam niyang maaaring siya na ang susunod. Pagsapit ng gabi, ay nagluto siya ng simpleng lugaw. Mag-isa lamang siyang kumakain. Tahimik ang kubo. Ang tanging maririnig ay ang huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin. Napatingin siya sa lumang larawan ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. Naalala niya ang sinabi noon ng kanyang ama. "Anak, huwag mong pababayaan ang lupang ito. Habang may lupa, may pag-asa." Napangiti siya ng mapait. "Sinusubukan ko po, Ama." Kinabukasan ay nagpasya siyang linisin ang pinakadulong bahagi ng kanyang lupain. Matagal na niyang hindi napupuntahan ang lugar na iyon dahil makapal na ang damo at tinik. May dala siyang lumang gulok. Habang pinuputol niya ang mga masukal na halaman, napansin niyang tila may kakaibang bahagi ng lupa. May nakausling kalawanging bakal. Una niyang inakalang lumang kagamitan lamang iyon. Lumuhod siya at nagsimulang hukayin ang paligid gamit ang kanyang mga kamay. Unti-unting lumitaw ang isang lumang bagay na tila matagal nang nakabaon. Hindi ito kahawig ng karaniwang gulok. Isa itong itak. Makapal ang talim nito at bagaman balot ng kalawang ang kabuuan, kapansin-pansin pa rin ang kakaibang pagkakayari. Ang hawakan nito ay yari sa matigas na kahoy na may ukit ng mga dahon at alon. Sa pinakagitna ng hawakan ay may maliit na simbolong hindi pa niya kailanman nakita. Tahimik niya itong pinagmasdan. Hindi yata ito pangkaraniwan. Dinala niya ang itak sa maliit na batis. Habang hinuhugasan niya ang kalawang, unti-unting lumitaw ang makinang nabakal na tila hindi man lamang tinablan ng mahabang panahon. Nagulat siya. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy sa talim, lalong kumikinang ang bakal. Parang bagong panday lamang ang pagkakagawa rito. Lalong nagtaka si Arman. Sinubukan niyang hawakan ng mahigpit ang hawakan. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang init na dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa kanyang buong katawan. Hindi iyon masakit, bagkus ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas at kapanatagan. Napabitaw siya, napatingin siya sa paligid. Tahimik pa rin ang kagubatan. Walang kakaibang nangyayari. Muli niyang hinawakan ang itak. Sa pagkakataong ito ay tila mas gumaan ang pakiramdam niya. Ang pagod na naramdaman niya buong umaga ay parang biglang naglaho. Napalunok siya. Ano ba talaga ang itak na ito? Wala siyang maisagot. Maingat niya itong isinukbit sa kanyang baywang. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang paglilinis ng bukid. Hindi niya namalayan na ang dating kalahating araw na trabaho
ay natapos niya sa loob lamang ng ilang oras. Maging siya ay nagtaka sa bilis ng kanyang pagkilos. Pag-uwi niya sa kubo, ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang mahiwagang itak. Hindi niya alam na ang simpleng pagkakapulot na iyon ang magiging simula ng pagbabagong hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong barangay San Isidro. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Arman kinabukasan. Nakagawian na niyang bumangon bago pa sumikat ang araw upang masulit ang bawat oras ng pagtatrabaho sa bukid. Gayunman, iba ang kanyang naramdaman ng umagang iyon. Magaan ang kanyang katawan, tila nakatulog siya ng mahimbing kahit ilang oras lamang siyang nagpahinga. Naupo siya sa gilid ng kanyang higaan at napatingin sa mahiwagang itak na maingat niyang isinandal sa dingding ng kubo. Sa mahinang liwanag ng gasera, muli niyang napansin ang kakaibang kinang ng talim nito. Hindi ito kumikinang na parang pilak lamang. May lalim ang liwanag nito, wari bang may sariling buhay. Saglit niya itong pinagmasdan bago humugot ng malalim na hininga. Hindi ko alam kung sino ang may-ari mo noon, mahina niyang sambit. Pero kung isa ka mang biyaya, sisikapin kong gamitin ka sa tama. Maingat niyang isinukbit ang itak sa kanyang baywang at nagtungo sa bukid. Sa kanyang paglalakad, ay napansin niyang tila mas malamig ang simoy ng hangin. Ang mga ibon ay nagsisimula ng magsiyawit habang unti-unting sumisilip ang mapulang sinag ng araw sa silangan. Pagdating sa taniman, ay agad niyang sinimulan ang paglilinis ng mga damong ligaw na tumutubo sa pagitan ng mga gulay. Kinuha niya ang mahiwagang itak. Isang malinis na hagod lamang ang ginawa niya sa makapal na kumpol ng damo. Nagulat siya. Hindi lamang ang damo ang naputol, pati ang matitigas na ugat na karaniwang mahirap tanggalin ay naputol na parang malalambot na hibla lamang. Napaatras siya. Hindi niya kailanman naranasan ang ganoong kadaling maglinis ng bukid. Muli siyang humampas. Muling bumagsak ang mga damo sa isang maayos na linya. Hindi kailanman sumabit ang talim sa mga ugat o bato. Sa bawat galaw niya ay tila mas gumagaan ang trabaho. Lumipas ang ilang oras. Ang bahaging dati inaabot ng 2 araw bago matapos ay nalinis niya bago pa man sumapit ang tanghali. Napaupo siya sa ilalim ng punong mangga. Hindi siya hinihingal. Hindi rin siya gaanong napagod. Napatingin siyang muli sa itak. Hindi ito ordinaryong kagamitan. Habang nagpapahinga siya, ay napansin niyang tila mas sariwa ang kulay ng mga halamang nasa paligid. Ang mga dahong dati bahagyang naninilaw ay tila muling naging luntian. Inisip niyang baka bunga lamang iyon ng kanyang pagod o ng liwanag ng araw. Hindi na niya iyon pinansin. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Kinahapunan ay nagtungo siya sa kabilang bahagi ng bukid kung saan naroon ang kanyang maliit na taniman ng palay. Paglapit pa lamang niya ay napansin niyang may ilang bahagi ng pilapil na gumuho dahil sa nakaraang ulan. Kung hindi niya iyon maaayos agad, ay maaaring masayang ang tubig na kailangan ng palayan.
Agad siyang nagsimulang magkumpuni. Habang pinuputol niya ang mga kawayan para gawing suporta sa pilapil, napansin niyang napakalinis ng hiwa ng mahiwagang itak, ni hindi ito nabawasan ng talim. Pagkatapos ng ilang oras ay natapos niya ang lahat ng dapat gawin. Noon lamang niya napagtantong kalahati pa lamang ng hapon. Karaniwan, inaabot siya ng dilim sa ganoong trabaho. Napangiti siya sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Kung ganito palagi ang trabaho, baka may pag-asa pa. Kinabukasan ay dumating ang kanyang kapitbahay na si Mang Berto. Isa itong matandang magsasaka na malapit sa kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Pagdating nito ay napatingin agad sa malinis na bukid. Arman! Opo, Mang Berto. Ikaw lang ba ang gumawa ng lahat ng ito? Opo. Napakamot ng ulo ang matanda. Hindi ako makapaniwala. Nitong 1 linggo lamang ay puro damo pa ang bahaging ito. Ngumiti lamang si Arman. Maaga lang po akong nagsimula. Lumapit si Mang Berto at sinuri ang bagong ayos na pilapil. Pati ito natapos mo? Opo. Napailing ang matanda. Parang 10 tao ang gumawa. Hindi na lamang sumagot si Arman. Ayaw niyang pag-usapan ang mahiwagang itak. Pakiramdam niya ay hindi pa panahon upang malaman iyon ng iba. Makalipas ang ilang araw ay nagsimulang mamukadkad ang mga gulay sa kanyang taniman. Napansin niyang mas malalaki ang mga dahon ng pechay. Mas matingkad ang kulay ng sitaw. Mas makakapal ang bunga ng talong. Maging ang mga kamatis na dati maliliit ay nagsimulang lumaki ng pantay-pantay. Nang makita iyon ni Mang Berto, ay muli itong nagtaka. Anong pataba ang ginamit mo? Wala naman pong bago. Hindi maaari, lumapit ang matanda at hinawakan ang lupa. Pareho lang naman ang lupang ito noon. Hindi rin maintindihan ni Arman ang nangyayari. Hindi siya naglagay ng bagong pataba. Hindi rin siya gumamit ng mamahaling kemikal. Ginawa lamang niya ang dati niyang gawain. Ngunit tila may kakaibang siglang ibinibigay ang lupa sa kanyang mga pananim. Pagdating ng araw ng pag-aani ng unang mga gulay, halos hindi makapaniwala si Arman. Punong-puno ng sariwang ani ang kanyang mga bayong. Mas mabibigat ang mga ito kaysa karaniwan. Maging ang mga gulay na dati madaling malanta ay nanatiling sariwa. Dinala niya ang lahat sa pamilihan. Pagdating niya roon, ay agad napansin ng mga mamimili ang kanyang paninda. Napakasariwa ng mga gulay. Ang lalaki ng talong, pantay-pantay ang mga kamatis. Hindi nagtagal ay naubos ang lahat ng kanyang paninda. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, umuwi siyang may dalang perang higit sa kanyang inaasahan. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi pa man sapat upang mabayaran ang lahat ng kanyang utang, malaking hakbang na yon upang muling makabangon. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, ay may isang pares ng matang tahimik na nakamasid sa kanya. Mula sa balkonahe ng malaking bahay, ay pinagmamasdan siya ni Don Emilio. Napansin ng matanda ang dami ng kanyang naibentang gulay. Lucas, lumapit ang kanyang katiwala. Bakit tila biglang gumaganda ang ani ni Arman? Hindi ko rin po alam, Don. Naningkit ang mga mata ng matanda. Alamin mo. Opo. Hindi alam ni Arman
na habang unti-unti siyang inaangat ng swerte, may mga taong nagsisimula ng maghinala sa bigla niyang pag-unlad. Lumipas ang ilang araw matapos ang matagumpay na pagbebenta ni Arman ng kanyang mga gulay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakabili siya ng sapat na bigas, ilang dilatang pagkain, bagong binhi at kaunting pataba nang hindi kinakailangang mangutang. Hindi man marangya ang kanyang pamumuhay, dama niyang unti-unti nang bumabalik ang pag-asa. Bawat umaga ay maaga siyang pumupunta sa bukid. Palagi niyang dala ang mahiwagang itak, ngunit hindi niya ito ipinapakita sa ibang tao. Kapag may dumarating na kapitbahay, isinasabit niya ito sa likod ng kanyang kubo o tinatakpan ng lumang sako. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may kutob siyang hindi dapat malaman ng iba ang tungkol dito. Sa kabilang dako ng baryo, hindi mapakali si Don Emilio. Mula nang mapansin niyang mabilis na gumaganda ang ani ni Arman, hindi na siya mapalagay. Marami na siyang magsasakang nakita sa buong buhay niya, ngunit wala ni isa ang nakaahon ng ganoon kabilis matapos ang sunod-sunod na pagkabigo. Isang hapon ay ipinatawag niya ang kanyang katiwalang si Lucas. "May nalaman ka ba?" tanong niya. Umiling si Lucas. "Araw-araw ko po siyang minamasdan. Wala naman siyang bagong kasosyo. Wala ring bumibisitang mga ngalakal. Lalo akong naghihinala. Tila masipag lamang po talaga siya." Bahagyang napangisi si Don Emilio. Hindi sapat ang sipag para magkaroon ng ganyang ani. Tumayo siya at lumapit sa bintana. "May tinatago siya." Tahimik na yumuko si Lucas. "Patuloy mo siyang bantayan." "Opo." Samantala, isang umaga ay nagtungo si Arman sa pinakadulong bahagi ng kanyang lupain upang magputol ng ilang tuyong sanga na maaari niyang gawing panggatong. Habang ginagamit niya ang mahiwagang itak, napansin niyang tila may kakaibang tunog ang bawat hampas nito sa mga puno. Hindi iyon karaniwang tunog ng bakal na tumatama sa kahoy. May banayad na ugong na halos hindi marinig. Pagkatapos niyang maputol ang isang matandang puno ng akasya, may nakita siyang maliit na bukal na dati natatakpan ng mga ugat at damo. Lumapit siya. Malinaw ang tubig. Napakalamig nito. Lumuhod siya at sumalok gamit ang kanyang mga kamay. Habang umiinom siya, napansin niyang tila mas malamig at mas sariwa ang tubig kaysa sa ibang bukal na kanyang natikman. Hindi niya alam na maraming taon nang natatakpan ang bukal na iyon. Nang matanggal ang malaking puno, muli itong dumaloy. Nagpasalamat siya sa may kapal at nagpatuloy sa kanyang gawain. Pagsapit ng sumunod na linggo, ay nagsimulang magbago ang kanyang lupain. Mas luntian ang damuhan. Mas mabilis tumubo ang mga bagong punla. Maging ang mga punong mangga at santol na matagal nang hindi namumunga ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na usbong. Napansin ito ni Mang Berto. "Arman!" tawag nito habang nakamasid sa paligid. "Opo, parang ibang-iba na ang bukid mo." Napangiti si Arman. "Siguro po ay naging mabait lang ang panahon." Umiling ang matanda. "Hindi lang panahon ang dahilan nito.
Napatingin si Mang Berto sa kagubatan. Noong bata pa ako, may kwento ang matatanda tungkol sa bahaging ito ng bundok. Tahimik na nakinig si Arman. Sinasabi nilang may isang banal na tagapagbantay ng kagubatan na nagbibigay ng biyaya sa taong tunay na marunong gumalang sa kalikasan. Napangiti si Arman. Alamat lang po siguro yon. Maaari. Ngunit bago umalis si Mang Berto ay sinabi pa nito, ano man ang dahilan ng swerte mo, manatili kang mabuting tao. Ang biyayang galing sa kabutihan ay nananatili. Ang biyayang sinasamantala ay madaling mawala. Matagal na pinag-isipan ni Arman ang mga salitang iyon. Nang sumunod na gabi, ay nagpasya siyang linisin ang mahiwagang itak. Umupo siya sa labas ng kubo habang maliwanag ang buwan. Pinunasan niya ang talim gamit ang malinis na tela. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang unti-unting lumilitaw ang mga ukit sa mismong bakal. Hindi niya ito nakita noon. May mga simbolong kahawig ng mga dahon, palay, ilog at araw. Sa pinakadulo ng talim ay may nakaukit na isang salita. Ngunit luma na ang pagkakaukit, kaya halos hindi mabasa. Sinubukan niyang siliping mabuti. Dalawa lamang ang malinaw na titik. Napakunot noo siya. Hindi ko maintindihan. Bigla niyang naramdaman ang banayad na ihip ng hangin. Kasabay nito ay tila bahagyang uminit ang hawakan ng itak. Mabilis niya itong binitawan. Ilang sandali lamang ang lumipas ay bumalik sa dati ang lahat. Napatingin siya sa kalangitan. Tahimik ang gabi. Ngunit lalo siyang naniwalang may kakaibang lihim na nakatago sa kagamitang iyon. Samantala, hindi kalayuan sa kanyang kubo ay may dalawang taong nagkukubli sa likod ng mga puno. Sina Lucas at isa pang tauhan ni Don Emilio. Tahimik nilang minamasdan ang paligid. May nakita ka ba? Tanong ng kasama. Wala. Nakakainis. Maghapon tayong nakabantay. Biglang napansin ni Lucas ang isang bagay. Sandali, sa mahinang liwanag ng buwan, ay nakita niyang may bahagyang kumikislap sa tabi ni Arman. Ngunit bago pa niya matiyak kung ano iyon, itinabi na ni Arman ang itak at pumasok sa kubo. May dala siyang kakaibang kagamitan, bulong ni Lucas. Ano? Hindi ko makita ng malinaw. Sabihin natin kay Don Emilio. Tumango si Lucas. Hindi nila alam na ang nakita nilang liwanag ay mula sa mahiwagang itak. Kinabukasan ay dumating si Lucas sa malaking bahay. Ano ang nalaman mo? Tanong agad ni Don Emilio. May itak siyang hindi pangkaraniwan. Naningkit ang mga mata ng matanda. Itak? Opo, kumikislap kahit gabi. Tahimik na nag-isip si Don Emilio. Pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti siya ng bahagya. Kung ganoon, tingin niyo po ba iyon ang dahilan ng kanyang swerte? Hindi ako naniniwala sa pagkakataon. Lumapit siya sa mesa at marahang tinapik ito. Ano man ang itinatago ni Arman, gusto kong mapasakamay iyon. Sa sandaling iyon ay nagsimula ng umikot ang isang lihim na balak laban sa masipag na magsasaka. Isang balak na maaaring sumubok, hindi lamang sa kanyang katatagan, kundi pati sa mahiwagang biyayang kanyang natagpuan. Lumipas ang ilang araw na mas lalong naging masagana ang bukirin ni Arman.
Ang dating tuyong lupa ay unti-unting nabuhay. Ang mga gulay ay malalaki at malulusog, at ang kanyang palayan ay nagsimulang maging luntian na tila walang naging pinsala noong mga nakaraang taon. Hindi nagbago si Arman sa kabila ng unti-unti niyang pag-unlad. Patuloy pa rin siyang bumabangon bago sumikat ang araw, nagdarasal bago magsimula sa trabaho, at tumutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan ng lakas sa pagbubungkal o pag-aayos ng pilapil. Madalas niyang tulungan si Mang Berto kahit hindi siya binabayaran. Hindi mo kailangang gawin ito, wika ng matanda. Minsang magkasama silang nag-aayos ng bakod. Malaki ang naitulong ninyo sa aking ama noon, magalang na tugon ni Arman. Hindi ko yun malilimutan, napangiti si Mang Berto. Ang taong marunong tumanaw ng utang na loob ay lalong pinagpapala. Tahimik lamang nang ngumiti si Arman. Hindi niya alam kung ang biyayang dumarating sa kanya ay bunga ng kanyang sipag, ng mahiwagang itak o pareho. Samantala, sa malaking bahay ni Don Emilio ay patuloy ang pagbuo ng plano. Nakasisiguro ka bang kakaiba ang itak? Tanong ni Don Emilio kay Lucas. Opo, kahit malayo ako, kitang-kita ko ang kinang nito. Tahimik na nag-isip ang matanda. Marami na siyang narinig na alamat tungkol sa mga lumang kagamitan na may kakaibang kapangyarihan. Bagaman hindi siya madaling maniwala sa mga kwento, naniniwala siyang may dahilan kung bakit biglang nagbago ang buhay ni Arman. Ngayong gabi, sabi niya, nagulat si Lucas. Ano po ang gagawin natin? Kukunin natin ang itak. Nag-alangan ang katiwala. Paano kung mahuli tayo? Malamig ang naging tingin ni Don Emilio. Walang makaalam. Nang gabing iyon ay payapa ang buong baryo. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap, habang banayad na umiihip ang hangin mula sa kabundukan. Mahimbing nang natutulog si Arman sa loob ng kanyang kubo. Ang mahiwagang itak ay nakasabit sa dingding, ilang hakbang lamang mula sa kanyang higaan. Sa labas ay dahan-dahang lumapit sina Lucas at dalawa pang tauhan ni Don Emilio. Maingat silang naglakad upang hindi makagawa ng ingay. Naroon ang kubo, pabulong na sabi ni Lucas. Isa sa mga kasama niya ang marahang nagtulak sa pintuan. Hindi ito nakakandado, unti-unti itong bumukas. Tahimik silang pumasok. Sa loob ay tanging mahinang liwanag ng gasera ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nakita agad ni Lucas ang itak. Naroon, dahan-dahan siyang lumapit. Iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ito. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang hawakan ng itak, bigla siyang napaatras. Parang may mainit na apoy na dumaloy sa kanyang palad. Napahawak siya sa kanyang kamay. Ano yon? Bulong ng isa. Muling sinubukan ni Lucas. Sa pagkakataong ito ay mas matindi ang init. Napabitaw siya at halos mapaupo sa sahig. Hindi niya mapigilang mapangiwi sa sakit. Kasabay nito ay nagising si Arman. Mabilis siyang bumangon. Sino kayo? Nagulat ang tatlong lalaki. Wala! Umalis tayo! Nagmamadali silang lumabas ng kubo. Hinabol sila ni Arman hanggang sa bakuran nila. Ngunit mabilis na silang naglaho sa kadiliman. Huminto siya. Hindi niya nakita ang kanilang mga mukha. Pagbalik niya sa loob ng kubo,
ay agad niyang sinuri ang mahiwagang itak. Naroon pa rin ito. Tahimik lamang itong nakasabit na tila walang nangyari. Ngunit, nang hawakan niya ito, ay malamig na muli ang hawakan. Napakunot noo siya. May gustong magnakaw nito. Hindi siya nakatulog ng maayos sa gabing iyon. Kinabukasan ay nagtungo si Lucas sa bahay ni Don Emilio. Namumula pa rin ang kanyang kanang palad. Ano ang nangyari? Tanong ng matanda. Hindi ko po makuha ang itak. Bakit? Mainit po ito. Naningkit ang mga mata ni Don Emilio. Mainit? Parang magbabagang bakal. Tahimik ang matanda. Hindi niya inaasahan ang narinig. Mas lalo lamang siyang naniwalang may kakaibang kapangyarihan ang itak. Kung ganoon, mas lalo niya itong gustong mapasakamay. Habang abala si Don Emilio sa pag-iisip, si Arman naman ay nagtungo sa bukal na natuklasan niya. Ilang araw na ang nakalipas. Umupo siya sa tabi nito habang hawak ang mahiwagang itak. Tahimik niyang pinagmasdan ang malinaw na tubig. Hindi ko alam kung bakit ikaw napunta sa akin, mahina niyang sabi. Pero kung may layunin ang lahat ng ito, sana'y gabayan mo ako. Pagkatapos niyang manalangin ay isinawsaw niya ang dulo ng itak sa tubig. Biglang kumislap ang talim. Kasabay nito ay lumitaw ang maliliit na alon sa buong bukal kahit walang hangin. Maya-maya'y muling naging payapa ang tubig. Nagulat si Arman, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay tila mas tumibay ang kanyang paniniwalang ang itak ay hindi basta kayamanan, kundi isang pananagutang dapat niyang ingatan. Hindi niya alam na mula sa likod ng makapal na mga punong kahoy ay may isang matandang lalaki, ang tahimik na nakamasid sa kanya. Mahaba ang puting balbas nito at nakasuot ng lumang kasuotang yari sa abaka. Hindi ito lumapit. Ngunit habang pinagmamasdan si Arman ay bahagya itong ngumiti. Sa wakas, mahina nitong bulong. Natagpuan ka rin ng itak. Makalipas ang ilang sandali ay naglaho ang matanda sa pagitan ng mga puno na parang hindi kailanman naroon. Si Arman ay walang kamalay-malay na ang lihim ng mahiwagang itak ay unti-unti nang magsisimulang mabunyag. Maagang maaga pa lamang ay nasa bukid na si Arman. Tulad ng nakasanayan, nagdasal muna siya bago nagsimulang magtrabaho. Sa bawat araw na lumilipas, ay lalo niyang napapansin ang pagbabago sa kanyang lupain. Ang mga punla ay mas matitibay, ang mga gulay ay mas malulusog, at maging ang mga punong matagal nang hindi namumunga ay nagsisimula nang magbigay ng mga bagong usbong. Gayunman, hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang tangkang pagnanakaw sa mahiwagang itak. Minsan ay napapatingin siya sa paligid, wari may nagmamasid sa kanya. Ngunit sa tuwing susuriin niya ang kagubatan, pawang mga puno at ibon lamang ang kanyang makikita. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Habang pinuputol niya ang ilang tuyong sanga, napansin niyang may mahinang usok na umaakyat mula sa gawing bukal na kanyang natuklasan. Nagtaka siya, wala namang nagsisiga sa bahaging iyon ng kagubatan. Iniwan niya sandali ang kanyang ginagawa at nagtungo roon. Pagdating niya ay nakita niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng malinaw na tubig. Mahaba ang puting balbas nito,
tuwid ang tindig sa kabila ng katandaan at nakasuot ng damit na yari sa hinabing abaka. Tahimik lamang itong nakatingin sa umaagos na bukal. Magalang na lumapit si Arman. "Magandang umaga po." Dahan-dahang lumingon ang matanda at ngumiti. "Magandang umaga rin, Arman." Nagulat siya. "Hindi ko po yata kayo kilala." "Hindi mo nga ako kilala." "Lumaki po ba kayo rito?" Bahagyang umiling ang matanda. "Matagal na akong naninirahan sa kabundukang ito." Tahimik na pinagmasdan ni Arman ang hindi kilalang matanda. May kakaiba sa kanyang presensya. Hindi ito nakakatakot, bagkus ay nagbibigay ng kapanatagan. Napansin ng matanda ang itak na nakasukbit sa baywang ni Arman. "Maayos mo ba itong ginagamit?" Automatikong napahawak si Arman sa hawakan ng itak. "Kayo po ba ang may-ari nito?" Ngumiti lamang ang matanda. "Walang tao ang tunay na nagmamay-ari ng itak na yan!" Napakunot noo si Arman. "Hindi ko po naiintindihan. Yan ay ipinagkakatiwala lamang sa taong karapat-dapat." Natahimik si Arman. Lalong dumami ang kanyang mga tanong. Ilang sandali silang parehong tahimik. Tanging lagaslas ng tubig ang maririnig. Pagkaraan ay muling nagsalita ang matanda. "Alam mo ba kung bakit hindi ito nanakaw?" Nagulat si Arman. "Paano ninyo nalaman na may nagtangkang kumuha nito?" "Tulad ng sinabi ko, matagal na akong nagbabantay sa kabundukang ito." Hindi na nagsalita si Arman. Ang itak ay hindi sumusunod sa sinumang gahaman. Napatingin siya sa mahiwagang talim. "Kung ganoon, may kapangyarihan nga ito." Tumango ang matanda. Ngunit hindi ang kapangyarihang iniisip ng karamihan. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Ang tunay na lakas ng itak ay hindi para sa digmaan." Huminto siya sandali bago nagpatuloy. "Ito ay nilikha upang pagpalain ang lupa, hindi upang manakit ng tao." Tahimik na nakinig si Arman. "Ito ang dahilan kung bakit mabilis gumanda ang iyong ani." "Lahat po ba ng hahawak nito ay yayaman?" Umiling ang matanda. "Hindi." "Bakit po?" "Sapagkat sinusukat muna nito ang puso ng may hawak." Mas lalong namangha si Arman. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Laging maging tapat sa lupa. Ang lupa ay marunong gumanti sa taong nagmamahal dito. Hindi niya noon lubos na naunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngayon ay tila unti-unti na siyang nakauunawa. Kung gayon, tanong niya, bakit ako ang napili? Matagal bago sumagot ang matanda. Dahil kahit nung wala ka pang pag-asa, hindi mo ipinagbili ang lupang iniwan ng iyong mga magulang. Nanghiram ka ng pera, ngunit hindi ka nandaya. Nagutom ka, ngunit hindi ka nagnakaw. At kahit ikaw ang higit na nangangailangan, tumutulong ka pa rin sa kapwa. Yumuko si Arman. Hindi po ako perpekto. Walang taong perpekto. Ngunit ang mabuting puso ay higit na mahalaga kaysa sa perpektong tao. Tumayo ang matanda at lumapit sa bukal. Sumalok siya ng tubig gamit ang kanyang palad. Ito ang bukal ng buhay. Ilang daang taon na itong dumadaloy. Wala itong kapangyarihan para sa taong sakim. Ngunit sa taong marunong magpasalamat, lalo nitong pinagpapala ang lupa. Pagkatapos ay itinuro niya ang mahiwagang itak. Tuwing matapos mong gamitin ito, linisin mo ang talim sa tubig ng bukal.
Huwag mo itong gamitin sa masamang layunin. Huwag mo ring ipagbili. Higit sa lahat, huwag mong hayaang manaig ang kasakiman sa iyong puso. Tahimik na tumango si Arman. Ipinapangako ko. Biglang umihip ang malamig na hangin. Pagkurap ni Arman ay wala na ang matanda. Napalinga siya sa paligid. Wala na! Tinawag niya ito. Lolo! Walang sumagot. Parang naglaho ito sa pagitan ng mga puno. Napatitig siya sa bukal. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat o totoong nangyari. Ngunit may napansin siyang naiwan sa batuhan. Isang maliit na supot na yari sa hinabing abaka. Binuksan niya ito. Sa loob ay may kakaunting butil ng palay na kulay ginto. Kasama nito ang isang lumang piraso ng kahoy na may nakaukit na mga salitang, "Ang biyaya ay lumalago lamang sa pusong marunong magbahagi." Maingat niyang itinago ang supot. Samantala, sa malaking bahay ni Don Emilio ay lalo pang tumitindi ang pagnanasa nitong makuha ang mahiwagang itak. Hindi sapat ang mga tauhan natin, sabi niya. Ano po ang balak ninyo? Tanong ni Lucas. May mapanlinlang ng ngiti ang matanda. Kung hindi natin makuha sa lihim, mapipilitan nating kunin ito sa harap ng buong baryo. Napatingin si Lucas sa kanyang amo. At sisiguraduhin kong walang maniniwala kay Arman kapag dumating ang araw na yon. Habang lalo pang pinagpapala ang masipag na magsasaka, unti-unti namang nabubuo ang isang mas malaking pagsubok na haharapin niya. Isang pagsubok na maaaring magpabago sa kanyang kapalaran at maglantad sa lihim ng mahiwagang itak sa buong bayan. Lumipas ang halos isang buwan mula nang makilala ni Arman ang mahiwagang matanda sa tabi ng bukal. Simula noon ay sinunod niya ang bawat payong ibinigay nito. Tuwing matatapos siyang magtrabaho sa bukid, nililinis niya ang mahiwagang itak sa malinaw na tubig ng bukal at taimtim na nagpapasalamat sa bawat biyayang kanyang natatanggap. Hindi nagtagal ay lalo pang umunlad ang kanyang kabuhayan. Ang dating maliit na taniman ng gulay ay naging mas malawak. Ang kanyang palayan ay nagmistulang berdeng carpet na sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Maging ang mga magsasaka sa Karatig Baryo ay nagsimulang magtanong kung ano ang kanyang sikreto. Ngunit iisa lamang ang lagi niyang sagot. Wala pong sikreto. Sipag, tiyaga, at tiwala sa Diyos. Hindi niya binanggit ang tungkol sa mahiwagang itak. Hindi dahil sa pagkamakasarili, kundi dahil alam niyang hindi pa panahon upang malaman iyon ng iba. Hindi naging magaan sa kalooban ni Don Emilio ang patuloy na pag-asenso ni Arman. Bawat araw na lumilipas ay tila mas lumalaki ang kita ng batang magsasaka. Samantala, marami sa mga umuupa ng lupa ni Don Emilio ang nagsimulang humanga kay Arman. Kung kaya niyang umunlad nang hindi nandaraya, sabi ng ilan, baka kaya rin natin. Unti-unting nabawasan ang paghanga ng mga tao kay Don Emilio. Hindi iyon nagustuhan ng matanda. Isang gabi ay ipinatawag niya si Lucas at ang ilan pa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Hindi na sapat ang pagmamatyag, malamig niyang wika. Ano po ang ipag-uutos ninyo? Tanong ni Lucas.
Napangiti si Don Emilio. Kung hindi natin siya mapapasuko sa kahirapan, sirain natin ang kanyang pangalan. Nagkatinginan ang mga tauhan. Wala nang maniniwala sa kanya kapag nagawa natin iyon. Makalipas ang 2 araw, ay nagising ang buong barangay San Isidro sa isang nakakagulat na balita. May nawawalang malaking halaga ng salapi mula sa bodega ni Don Emilio. Tinipon niya ang mga tao sa gitna ng baryo. Isa-isang dumating ang mga magsasaka. Naroon din si Arman, na walang kaalam-alam kung bakit siya ipinatawag. Humakbang si Don Emilio sa harapan. "Mga kababayan," malakas niyang sabi, "kagabi ay ninakawan ang aking bodega. Nagbulungan ang mga tao. Sino naman kaya ang gumawa noon? Napakalaking kasalanan niyan." Nagkunwaring malungkot si Don Emilio. Masakit mawalan ng pinagpaguran. Pagkatapos ay tumingin siya kay Arman. Ngunit sa tingin ko, alam ko na kung sino ang may kagagawan. Napakunot noo si Arman. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Itinaas ni Don Emilio ang kanyang kamay. "Wala nang ibang biglang yumaman sa baryong ito kundi ikaw." Natahimik ang mga tao. May ilan na napatingin kay Arman. "Marahil, pagpapatuloy ng matanda, ang perang ipinambayad mo sa utang at ipinambili ng mga binhi ay mula sa aking nawawalang salapi." Mabilis na umiling si Arman. "Hindi po totoo yan. May patunay ka ba?" Tahimik si Arman. Ang kanyang kinita ay mula sa pagbebenta ng ani. Ngunit wala siyang resibong maipapakita. Hindi uso sa kanilang baryo ang ganoon. Lumapit si Lucas. "Kung wala kang kasalanan, papayag kang halughugin ang iyong kubo." Tumingin si Arman sa mga taktong nakapaligid. Wala siyang dapat ikatakot. "Wala po akong itinatago." Tumango si Don Emilio. Sige. Sabay-sabay silang nagtungo sa kubo ni Arman. Isa-isang siniyasat ng mga tauhan ang loob. Binuksan nila ang baul. Sinilip ang mga sako ng palay. Inangat maging ang mga banig. Tahimik lamang si Arman. Alam niyang wala silang makikitang ninakaw. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay biglang sumigaw si Lucas. "Narito!" Lahat ay napalingon. May hawak siyang isang supot ng salapi. Nanlaki ang mga mata ni Arman. "Hindi akin yan!" Ngumiti ng palihim si Lucas. Alam niyang siya mismo ang nagtago niyon habang walang nakatingin. Ngunit walang ibang nakakita. Nagbulungan ang mga tao. "May nakita ngang pera." "Naku, hindi kaya." Naramdaman ni Arman ang mabigat na tingin ng kanyang mga kababayan. Mas masakit iyon kaysa gutom na ilang taon niyang tiniis. Lumapit si Mang Berto. Hindi siya agad nagsalita. Tinitigan niya si Arman. Pagkatapos ay tumingin kay Don Emilio. "Hindi ako naniniwala." Nagulat ang ilan. "Bakit?" tanong ng matanda. "Kilala ko ang batang ito mula pa noong maliit siya. Hindi siya magnanakaw." Ngunit sumagot si Don Emilio. "Narito ang ebidensya." Tahimik na yumuko si Mang Berto. Hindi niya maipaliwanag ang nakita. Habang mabigat ang sitwasyon, may isang batang lalaki ang biglang tumakbo papunta sa grupo. Hingal na hingal ito. "Teka po," lumingon ang lahat. "May nakita po ako kagabi." "Sino ka?" tanong ni Don Emilio. "Ako po si Nilo." "Anong nakita mo?" Nanginginig ngunit nagsalita ang bata. "Nakita ko pong pumasok si Mang Lucas sa kubo ni Kuya Arman bago mag-umaga." Namutla si Lucas. "Ano ang pinagsasasabi mo?" "Nakita ko po kayo."
Tumatakbo kasi ako pauwi mula sa palaisdaan. Natahimik ang mga tao. Napatingin sila kay Lucas. Agad itong nagpaliwanag. Nagsisinungaling ang batang yan! Ngunit sumagot si Nilo. Nakita ko rin pong may dala kayong supot. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Napaatras si Lucas. Napansin ni Arman ang pawis na tumutulo sa noo ng katiwala. Unti-unti niyang napagtanto ang nangyari. Hindi siya ang magnanakaw. May nagtangkang idamay siya at ang taong nasa likod nito ay maaaring ang parehong taong nagnais kunin ang mahiwagang itak. Tahimik siyang tumingin kay Don Emilio. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ng matandang mayaman. Ngunit sa halip na umatras, lalo lamang tumigas ang ekspresyon nito. Hindi pa tapos ang laban, at habang unti-unting lumalabas ang katotohanan, mas lalo pang magiging mapanganib ang mga hakbang na gagawin ni Don Emilio upang makuha ang lihim na nagbibigay ng biyaya kay Arman. Nanatiling tahimik ang buong bakuran ng kubo ni Arman matapos magsalita ang batang si Nilo. Ang mga taong kanina lamang ay naghihinala sa masipag na magsasaka ay unti-unting napatingin kay Lucas. Makikita sa mukha ng katiwala ang pag-aalala. Nag-uunahan ang mga bulong ng mga tao. Kung totoo ang sinabi ng bata, bakit pupunta si Lucas sa kubo ni Arman ng madaling araw? May kakaibang ngang nangyari. Nakaharap pa rin si Arman kay Don Emilio. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya nagalit. Tahimik lamang niyang hinintay na lumabas ang buong katotohanan. Lumapit si Mang Berto kay Nilo. Hiho, malumanay niyang tanong. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tumango ang bata. Opo. Ano ang ginagawa mo sa labas ng ganoong oras? Galing po ako sa palaisdaan. Tumulong po ako sa tiyuhin kong magbantay ng lambat. Napatingin ng ilang matatanda sa isa't isa. Alam nilang totoo ang sinabi ni Nilo. Madalas nga itong tumulong sa kanyang tiyuhin tuwing gabi. Mas lalo silang naniwala sa kanyang pahayag. Napansin ni Lucas na unti-unti nang nawawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. Bigla siyang nagsalita. Nagsisinungaling ang batang iyan! Ngunit bago pa siya makadagdag ng paliwanag, ay sumagot ang isa pang lalaki. Ako rin. Lahat ay napalingon. Si Mang Celso, isang karpintero sa baryo, ang nagsalita. Pauwi rin ako kagabi mula sa kabilang sitio. Nakita kong may 3 taong naglalakad papunta sa kubo ni Arman. Hindi ko man nakita ang kanilang mga mukha dahil madilim. Nakilala ko ang lakad ni Lucas. Namutla ang katiwala. Mas lalo pang lumakas ang bulungan ng mga tao. Naningkit ang mga mata ni Don Emilio. Alam niyang kapag nagsalita pa ang kanyang katiwala, ay maaari siyang madamay. Mahinahon siyang lumapit. Sapat na. Tumigil ang lahat sa pagsasalita. Maaaring nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan. Nagulat ang mga tao. Kanina lamang ay mariin niyang inaakusahan si Arman. Ngayon ay tila gusto na niyang tapusin ang usapan. Ngunit hindi pumayag si Mang Berto. Hindi maaaring matapos ito ng basta-basta. Ang pangalan ng isang tao ang nakasalalay rito. Tahimik na yumuko si Arman. Hindi niya kailanman hinangad na mapahiya si Don Emilio. Ang gusto lamang niya ay luminaw ang katotohanan.
Dahan-dahang lumapit si Lucas sa kanyang amo. "Don!" Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay malamig siyang tiningnan ng matanda. Tumahimik siya. Naunawaan niyang siya na ang isasakripisyo. Maya-maya ay lumuhod siya sa harap ng mga tao. "Patawad po," nabigla ang lahat. "Kasalanan ko." Napabuntong hininga si Mang Berto. "Ako ang nagtago ng supot ng pera sa kubo ni Arman." Napasinghap ang mga tao. "Totoo nga pala." Linlang lang ang lahat. Tahimik na nakinig si Arman. Hindi niya inalis ang tingin kay Lucas. "Hindi ko po ito ginawa ng mag-isa." Biglang naniga si Don Emilio. Ngunit bago pa makapagsalita si Lucas, ay mabilis itong pinutol ng matanda. "Tama na. Ako na ang bahala sa kanya." Nagkatinginan ang mga tao. Bagaman walang tahas ang sinabi si Lucas, marami na ang nakahalata na may mas malaking taong nasa likod ng lahat. Lumapit si Don Emilio kay Arman. "Nagkamali ang aking tauhan. Humihingi ako ng paumanhin." Tahimik lamang si Arman. Matagal bago siya nagsalita. "Tinanggap ko po ang inyong paghingi ng tawad." Nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahang ganoon kadali siyang magpapatawad. Ngunit may idinagdag siya. "Ngunit sana po ay wala ng ibang taong makaranas ng maling paratang." Bahagyang yumuko si Don Emilio. Hindi iyon tunay na pagsisisi. Alam ni Arman na may iba pa itong balak. Ngunit ayaw niyang magkimkim ng galit. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay lalong tumaas ang paggalang ng mga tao kay Arman. Marami ang nagsimulang lumapit sa kanya upang humingi ng payo tungkol sa pagsasaka. Hindi niya ipinagkait ang kanyang nalalaman. Ibinahagi niya ang tamang oras ng pagtatanim, wastong pagdidilig, at maayos na pag-aalaga ng lupa. Hindi niya kailanman sinabi ang tungkol sa mahiwagang itak. Sa kanyang isip, ang biyayang iyon ay hindi para ipagmalaki. Ito ay dapat gamitin upang makatulong. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang isang matinding bagyo. Buong magdamag na bumuhos ang ulan. Malalakas ang hangin. Maraming bubong ang tinangay. Kinabukasan ay nagmadaling nagtungo ang mga magsasaka sa kanilang bukiri. Halos lahat ay napahawak sa ulo sa kanilang nasaksihan. Maraming taniman ang nalubog sa tubig. May mga pilapil na gumuho. May mga pananim na natumba. Mabilis ding nagtungo si Arman sa kanyang bukid. Handa na siyang tanggapin ang anumang pinsala. Ngunit pagdating niya ay napatigil siya. Bagaman may ilang bahagi ng pilapil na nasira, halos buo ang kanyang taniman. Ang mga palay ay nakatayo pa rin. Ang mga gulay ay nananatiling sariwa. Maging ang bagong tanim na mga punla ay hindi inanod ng baha. Napaluhod siya sa gitna ng bukid. Tunay ngang napakalaki ng iyong biyaya. Hindi niya alam na ang mahiwagang itak ay nakabaon sa gilid ng pilapil. Bahagya itong kumikislap habang sinisikatan ng umagang araw. Mula sa malayo ay may isang taong tahimik na nakamasid. Hindi si Don Emilio. Hindi rin si Lucas. Ito ay isang lalaking nakasuot ng itim na balabal at may malaking peklat sa kaliwang pisngi. Mahigpit niyang pinagmamasdan ang kumikislap na itak. Pagkatapos ay marahan siyang ngumiti. Sa wakas, natagpuan ko na rin. Hindi alam ni Arman
na isang mas mapanganib na tao ang papasok sa kanyang buhay. Isang taong matagal nang naghahanap sa mahiwagang itak at handang gawin ang lahat upang mapasakamay ito. 2 araw matapos ang pananalasa ng bagyo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa barangay San Isidro. Abala ang mga magsasaka sa pagsasaayos ng kanilang mga pilapil at pagligtas sa mga natitirang pananim. Isa si Arman sa mga unang tumulong. Kahit ang sarili niyang bukirin ay kailangan ding ayusin, inuna niyang tulungan ang mga kapitbahay na higit na naapektuhan ng bagyo. Sama-sama nilang itinayo ang mga natumbang bakod, inayos ang mga kanal ng tubig, at muling nagtanim ng mga nasirang punla. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang punong mangga, nagsalita si Mang Berto. Arman, kung hindi dahil sa tulong mo, baka wala na kaming maisalba. Ngumiti lamang siya. Magkakapit-bahay tayo. Kapag may nangangailangan, dapat magtulungan. Napangiti ang ibang magsasaka. Lalong tumibay ang kanilang paghanga kay Arman. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang kabutihan. Sa isang lumang kubo sa gilid ng kagubatan ay nakaupo ang lalaking may malaking peklat sa kaliwang pisngi. Nakasuot siya ng maitim na balabal at tahimik na nakatanaw sa bukirin ni Arman. Kasama niya ang 2 tauhan. Siya ba ang may hawak ng itak? Tanong ng isa. Tumango ang lalaki. Walang duda. Paano ninyo nalaman? Dahan-dahan siyang tumayo. 20 taon ko nang hinahanap ang sandatang iyon. Napatingin ng kanyang mga kasama. Iyan ang itak ng masaganang ani. Hindi ito basta lumang kagamitan. Ito ang itak na matagal nang pinaniniwalaang kayang magbigay ng kasaganaan sa lupa. Nagkatinginan ang 2 tauhan. Totoo pala ang alamat. Totoo, mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. At ngayon ay nasa kamay ng isang simpleng magsasaka. Kinagabihan ay muling nagtungo si Arman sa mahiwagang bukal. Matapos linisin ang itak, ay naupo siya sa tabi ng malinaw na tubig. Tahimik niyang pinagmamasdan ang refleksyon ng buwan. Biglang may narinig siyang yabag. Mabilis siyang tumayo. Mula sa likod ng mga puno ay lumabas ang matandang lalaking una niyang nakilala. Lolo! Ngumiti ang matanda. Nakikita kong patuloy mong ginagamit ang itak para sa kabutihan. Sinusubukan ko po. Tumango ang matanda. Ngunit dumating na ang panahong kinatatakutan ko. Napakunot noo si Arman. Bakit po? May taong nakaalam na nasa iyo ang itak. Naalala agad ni Arman ang lalaking nagtangkang magnakaw at ang mga nangyari kay Don Emilio. Si Don Emilio po ba? Umiling ang matanda. Hindi. May mas mapanganib. Umupo silang 2 sa tabi ng bukal. Malalim ang buntong hininga ng matanda. Noong unang panahon, ang itak na yan ay pag-aari ng isang pinunong magsasaka. Ginamit niya ito upang buhayin ang mga lupang tigang at tulungan ang mga nagugutom. Ngunit may isang taong nagnasa sa kapangyarihan nito. Tinangka niyang gamitin ang itak upang yumaman at sakupin ang maraming lupain. Ano po ang nangyari? Hindi siya kinilala ng itak. Sa halip na biyaya, sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa kanya. Tahimik na nakinig si Arman. Simula noon ay itinago ang itak upang hindi ito mapunta sa maling kamay. Humawak ang matanda sa balikat ni Arman. Pakinggan mong mabuti. May isang taong matagal nang naghahanap dito. Ang pangalan niya ay Salazar.
Isa siyang dating mangangahoy na naging pinuno ng mga tulisan sa kabundukan. Naniniwala siyang kapag nakuha niya ang itak ay magiging pinakamayaman siyang tao sa buong lalawigan. Napaisip si Arman. Iyon po ba ang lalaking may peklat? Bahagyang nagulat ang matanda. Nakita mo na siya? Hindi po. Ngunit may kutob ako. Tumango ang matanda. Mag-ingat ka. Hindi siya tulad ni na Don Emilio. Hindi siya nagdadalawang isip manakit. Samantala, sa kubo ng lalaking may peklat ay nakalatag sa mesa ang isang lumang mapa. Tinuro niya ang bahagi kung saan naroon ang bukirin ni Arman. Bukas ng gabi, aatakihin natin ang kubo. Kapag nakuha natin ang itak, wala nang makapipigil sa atin. Ngumiti ang kanyang mga tauhan. Hindi ba natin kailangang patayin ang magsasaka? Tahimik ang pinuno. Pagkaraan ng ilang sandali ay malamig siyang sumagot. Kung kailangan. Samantala, pauwi na si Arman mula sa bukal. Hindi niya napansing may isang anino, ang tahimik na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Pagdating niya sa kanyang kubo, ay maingat niyang isinabit ang mahiwagang itak sa tabi ng kanyang higaan. Pagkatapos ay lumuhod siya at nanalangin. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit bigyan mo po sana ako ng lakas upang mapangalagaan ang biyayang ipinagkatiwala ninyo. Sa labas ng kubo ay tahimik na nakamasid ang lalaking may peklat. Sa liwanag ng buwan ay bahagyang sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Malapit na kitang makuha. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng sarili niyang gulok bago tuluyang naglaho sa dilim ng kagubatan. Samantala, walang kamalay-malay si Arman na pagsapit ng susunod na gabi ay haharapin niya ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Mabagal na lumubog ang araw sa likod ng kabundukan. Unti-unting nabalot ng dilim ang barangay San Isidro habang isa-isang nagsisindihan ng lampara ang mga tahanan. Sa kanyang maliit na kubo, naghahapunan si Arman ng simpleng kanin, pritong isda at gulay mula sa sarili niyang taniman. Matapos kumain, ay maingat niyang inayos ang kanyang mga kagamitan bago lumuhod sa isang sulok ng kubo. Nagpasalamat siya sa Diyos sa panibagong araw na lumipas. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng kagubatan ay nagsimula na ang isang mapanganib na plano. Sa ilalim ng matandang punong balete ay nagtipon ang lalaking may peklat at ang 4 niyang tauhan. Lahat sila ay nakasuot ng maiitim na damit upang hindi mahalata sa dilim. Inilatag ng pinuno ang isang guhit ng lupain sa ibabaw ng lupa gamit ang isang sanga. Ito ang kubo ni Arman, sabi niya habang itinuturo ang isang bahagi. Ito ang likurang daan. Tahimik kayong kikilos. Walang sisigaw, walang gagawa ng ingay. Tumango ang kanyang mga tauhan. Kapag nakuha natin ang itak, aalis agad tayo. At kung lumaban siya, tanong ng isa. Malamig ang naging sagot ng pinuno. Huwag ninyong hayaang makasunod. Hindi na siya nagsalita pa, ngunit malinaw sa lahat ang ibig niyang sabihin.
lumalim ang gabi. Mahimbing nang natutulog ang karamihan sa mga taga-barangay. Ngunit si Arman ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila mabigat ang kanyang pakiramdam. Parang may panganib na papalapit. Napatingin siya sa mahiwagang itak na nakasabit sa dingding. Sa pagkakataong iyon, ay napansin niyang bahagyang kumikislap ang talim nito. Hindi iyon tulad ng dati. Mas maliwanag, mas madalas. Parang nagbibigay ito ng babala. Tumayo siya at maingat na hinawakan ang hawakan. Mainit ito, ngunit hindi nakapapasong init. Isa itong banayad na init na tila nagsasabing maging handa. Ilang sandali lamang ang lumipas ay may narinig siyang mahinang kaluskos sa likod ng kubo. Hindi siya agad kumilos. Tahimik niyang pinakinggan ang paligid. Maya-maya ay may isa na namang yabag. Hindi iyon hangin. Hindi rin hayop. May mga taong naglalakad. Marahang pinatay ni Arman ang gasera upang hindi mahalatang gising pa siya. Tahimik niyang isinukbit ang mahiwagang itak sa kanyang baywang. Lumapit siya sa maliit na bintana. Sa pagitan ng mga kawayan ay nakita niya ang 4 na aninong dahan-dahang lumalapit. Napalunok siya. Totoo nga, sa labas ng kubo ay marahang nagbigay ng senyas ang lalaking may peklat. 2 tauhan ang pumuwesto sa harapan. 2 naman ang dumaan sa likuran. Handa na silang pumasok. Ngunit bago pa nila maitulak ang pinto, ay bigla itong bumukas. Lumabas si Arman. Tahimik ang kanyang mukha. "Hinahanap ba ninyo ako?" Nagulat ang mga tulisan. Hindi nila inaasahang gising pa ang magsasaka. Ngumiti ang kanilang pinuno. "Madali naman pala. Hindi namin kailangan sirain ang pinto." "Sino kayo?" tanong ni Arman. "Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ibigay mo ang itak." Napatitig si Arman sa lalaki. "Kayo pala ang naghahanap dito." Tumango ang pinuno. "Matagal na. At ngayong alam ko nang nasa iyo ito. Wala ka ng dahilan para itago pa." Mahigpit na hinawakan ni Arman ang hawakan ng itak. "Hindi ko ito maibibigay." Biglang sumugod ang 2 tauhan. Ngunit sa isang mabilis na hakbang, ay nailagan sila ni Arman. Hindi niya sila inatake. Sa halip, ay ginamit lamang niya ang patag na bahagi ng itak upang maitulak ang kanilang mga sandata palayo. Napaatras ang 2. Nagulat sila sa bilis ng kanyang kilos. Hindi iyon ang kilos ng isang karaniwang magsasaka. Muli silang sumugod. Sa bawat pagtatanggol ni Arman ay tila magaang-magaan ang mahiwagang itak sa kanyang kamay. Hindi niya kailanman sinaktan ng sinuman. Pinipigilan lamang niya ang kanilang paglapit. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Nagsimulang umugong ang mga puno. Kasabay nito ay kumislap ang talim ng mahiwagang itak. Napahinto ang lahat. Maging ang lalaking may peklat ay napatitig. Unti-unting lumiwanag ang paligid ng kubo. Hindi iyon liwanag ng buwan. Nagmumula mismo iyon sa itak. Napaatras ang mga tulisan. "Ano ito?" sigaw ng isa. Hindi rin alam ni Arman ang nangyayari. Ngunit sa liwanag ay tila mas lumakas ang kanyang loob. Sa sandaling iyon ay dumating ang ilang magsasaka na pinangunahan ni Mang Berto. Nagising sila dahil sa ingay
at mabilis na nagtungo sa kubo ni Arman. Dala ang kanilang mga sulo. Arman! Ayos ka lang ba? Nang makita ng mga tulisan ang paparaming tao, mabilis silang umatras. Hindi pa ito ang tamang oras, malamig na sabi ng lalaking may peklat. Tumalikod siya. Umalis tayo! Sa loob lamang ng ilang sandali ay naglaho sila sa dilim ng kagubatan. Lumapit si Mang Berto kay Arman. May sugat ka ba? Umiling siya. Maayos po ako. Napansin ng matanda ang hawak niyang itak. Hindi niya ito pinansin. Mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng binata. Ngunit bago tuluyang mawala ang lalaking may peklat sa kagubatan ay huminto ito at lumingon kay Arman. Malinaw ang kanyang tinig kahit malayo na siya. Hindi pa tayo tapos. Darating ang araw na magiging akin ang itak. Pagkasabi nito ay tuluyan siyang naglaho sa kadiliman. Tahimik na napahawak si Arman sa mahiwagang itak. Batid niyang hindi pa natatapos ang panganib. Sa halip, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban para mapangalagaan ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Nagmistulang usap-usapan sa buong barangay San Isidro ang nangyaring pagsalakay sa kubo ni Arman. Kinaumagahan, maaga pa lamang, ay nagtipon na ang mga magsasaka sa kanyang bakuran upang alamin ang kanyang kalagayan. Ayos ka lang ba, Arman? Tanong ni Mang Berto. Ngumiti ang binata. Salamat po sa inyong pag-aalala. Wala po akong tinamong sugat. Napabuntong hininga ang mga naroon. Kung hindi sila nagising at agad na nagtungo sa kubo, hindi nila alam kung ano ang maaaring nangyari. Mula noon ay nagsimula silang magbantay sa paligid ng bukirin ni Arman tuwing gabi. Hindi dahil may hinihintay silang kapalit, kundi dahil alam nilang mabuting tao ang kanilang tinutulungan. Sa kabilang panig ng kagubatan ay nagngangalit sa galit ang lalaking may peklat na si Salazar. Malakas niyang sinipa ang isang troso. Wala kayong silbi! Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Kaunti na lamang at nasa atin na ang itak! Tahimik na yumuko ang apat na lalaki. Hindi namin inaasahang darating ang mga taga-barangay. Hindi sumagot si Salazar. Sa halip ay tumingin siya sa kabundukan. 20 taon niyang hinanap ang mahiwagang itak. Hindi siya handang sumuko ngayon. Ngunit habang inaalala niya, ang liwanag lumabas mula sa talim. May isang bagay siyang napagtanto. Hindi ako kinikilala ng itak. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kung hindi niya iyon makukuha sa dahas, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Samantala, pagsapit ng dapit hapon, ay nagtungo muli si Arman sa mahiwagang bukal. Tahimik niyang hinugasan ang itak gaya ng kanyang nakagawian. Habang dumadaloy ang malinaw na tubig sa talim, muling lumitaw ang banayad na liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may narinig siyang pamilyar na tinig. Natapos mo ang unang pagsubok. Lumingon siya. Naroon ang matandang tagapagbantay. Magalang na yumuko si Arman. Lolo, lumapit ang matanda at pinagmasdan ang mahiwagang itak. Hindi mo ito ginamit upang manakit. Nagkaroon ka ng pagkakataong gumante, ngunit pinili mong magpigil. Tahimik lamang si Arman. Hindi ko po nais makasakit ng kapwa. Napangiti ang matanda. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy kang kinikilala ng itak. Mula sa kanyang sisidlan ay inilabas ng matanda ang isang maliit na kahungyari sa matandang kahoy.
Iniabot niya ito kay Arman. Ano po ito? Buksan mo! Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay naroon ang ilang butil ng gintong palay at isang lumang piraso ng pergamino. Binasa niya ang nakasulat. Ang itak ng masaganang ani ay hindi nagbibigay ng kayamanan sa taong sakim. Pinagpapala lamang nito ang pusong marunong maglingkod, magbahagi at magmahal sa lupa. Nakatahimik si Arman. Ngayon ay tuluyan na niyang naunawaan ang tunay na layunin ng mahiwagang itak. Hindi ito ginawa upang magpayaman. Ginawa ito upang maging kasangkapan ng pag-asa. Lumapit ang matanda sa bukal. Panahon na upang malaman mo ang huling lihim. Tahimik na nakinig si Arman. Habang nasa kamay ng taong may malinis na puso ang itak, pagpapalain nito hindi lamang ang kanyang bukirin, kundi maging ang mga lupang kanyang tinutulungan. Nagulat si Arman. Kaya po pala gumaganda rin ang ani ng mga kapitbahay kong tinulungan. Tumango ang matanda. Ang tunay na biyaya ay hindi maramot. Kapag ibinabahagi mo ang iyong kabutihan, lalo itong dumarami. Napangiti si Arman. Naalala niya ang mga magsasakang kanyang natulungan matapos ang bagyo. Unti-unti niyang naunawaan na ang pinakamalaking himala ay hindi ang mahiwagang itak, kundi ang pagbabagong naidudulot ng kabutihan sa puso ng tao. Lumipas ang mga buwan. Naging pinakamaganda ang ani sa kasaysayan ng Barangay San Isidro. Puno ng palay ang mga kamalik. Masagana ang mga gulayan. Maging ang mga dating baog na lupa ay nagsimulang mamunga. Dahil dito ay nabayaran ni Arman ang lahat ng kanyang utang kay Don Emilio. Isang umaga ay nagtungo siya sa malaking bahay ng matanda. Iniabot niya ang huling bayad. Tahimik itong tinanggap ni Don Emilio. Hindi na ito nakatingin ng may pagmamataas. Sa halip ay may bahagyang pagsisisi sa kanyang mga mata. Arman, opo, patawad. Matagal na tumahimik ang binata bago ngumiti. Pinapatawad ko po kayo. Wala pong kapayapaang maibibigay ang galit. Yumuko si Don Emilio. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng lupain o salapi. Makalipas ang ilang linggo, ay biglang nawala si Salazar at ang kanyang mga tauhan sa kabundukan. Walang nakaalam kung saan sila nagtungo. Hindi na rin sila muling nakita ng mga taga-barangay. Samantala, ang matandang tagapagbantay ay hindi na rin muling nagpakita kay Arman. Ngunit tuwing bibisita siya sa mahiwagang bukal, ay pakiramdam niya ay may tahimik na nagbabantay sa kanya mula sa kagubatan. Taon ang lumipas. Naging huwaran si Arman ng mga magsasaka sa buong lalawigan. Hindi dahil siya ang pinakamayaman, kundi dahil siya ang unang nagbahagi ng binhi sa mga mahihirap, nagturo ng tamang pagsasaka nang walang hinihinging kapalit at tumulong sa bawat pamilyang nangangailangan. Ang kanyang maliit na kubo ay nanatiling payak. Hindi siya nagtayo ng malaking bahay. Hindi rin siya naghangad ng marangyang pamumuhay. Para sa kanya, sapat nang makita ang mga batang hindi na nagugutom at ang mga bukiring muling naging luntian. Sa tuwing sumisikat ang araw sa ibabaw ng kanyang bukirin, tahimik niyang hinahawakan
ang mahiwagang itak at nagdarasal. Sapagkat batid niyang ang tunay na himala ay hindi nagmumula sa isang mahiwagang kasangkapan. Ito ay nagmumula sa isang pusong marunong magsikap, magtiwala sa Diyos, at magbahagi ng biyaya sa kapwa. Wakas,